Ayan na mga boss, nagsalita na si resigned Representative Zaldico, ang former Appropriations Chair ng Kongreso noong 19th Congress. At idinawit na niya, isinama na niya si Pangulong Bongbong Marcos at si former Speaker Martin Romualdez dito sa usapin ng flood control scandal. Sige, pakishare. Magandang hapon, mga kamanggagawa, mga ordinaryong Pilipino, mga ninakawan, mga nabaha, mga namatayan, mga naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, mga nawalan ng ari-arian, mga boss. Sa lahat ng mga Pilipino at mga manggagawa na inagawan, ninakawan ng kinabukasan, hindi lang pera ang ninakaw sa atin, kundi buhay, ari-arian, kinabukasan natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tama nga yung sinasabi nila, hindi lahat ng lihim ay mananatiling lihim. Mabubunyag at mabubunyag. Mga boss, nagsalita na si resigned Representative Elizaldico at napakahalaga ng kanyang binanggit dahil siya ang former Appropriations Chair noong 19th Congress na nagbalangkas o gumawa noong 2025 budget kung saan nandyan yung samut-sari na mga insertion, anomalous and ghost na mga flood control projects at infrastructure projects. At napakahalaga mga boss ng statement na ito dahil idinadawit at itinuturo nito si Pangulong Bongbong Marcos at si former Speaker Martin Romualdez dito sa kagimbal-gimbal, the greatest corruption scandal in recent history. Ngayon mga boss, matagal na nating sinasabi, imposibleng walang alam si Speaker Martin Romualdez, si Pangulong Bongbong Marcos dito sa usapin ng budget dahil una, si Speaker Martin Romualdez, siya ang speaker during that time. At lahat ng nangyayari sa House of Representatives ay alam. Imposibleng sabihin na hindi alam ng speaker bilang ikaw ang pinakamataas na leader ng House of Representatives. At hindi lang yun. Mahalaga yung sinabi ni resigned Representative Zaldico na pati si PBBM ay sangkot din. Bakit? Dahil siya mismo ang pumirma at nag-review ng 2025 General Appropriations Act. At ibig sabihin, pinatutunayan lang nito na alam niya rin itong mga usapin ng anomalous and ghost flood control projects and other infrastructure projects. Sinabi nga, maski si DBM Secretary Amenah Pangandaman. Tama. Bakit hindi ba nababanggit yung pangalan ni DBM Secretary Amenah Pangandaman? Siya rin ay dapat na maimbestigahan dahil siya ang ulo ng Department of Budget and Management na siyang nakakaalam sa pasikot-sikot ng budget ng ating bansa. Ngayong nabanggit na ni resigned Representative Zaldico itong mga pangalan ni former Speaker Martin Romualdez at ni Pangulong Bongbong Marcos, tayo ay nananawagan na imbestigahan at panagutin si Pangulong Bongbong Marcos at mismong si former Speaker Martin Romualdez. Nananawagan tayo ng impartial at tunay na independent na pag-iimbestiga. Di ba, ang gumawa ng Independent Commission for Infrastructure
ay si Pangulong Bongbong Marcos din. So dapat isama na sa dapat imbestigahan si Pangulong Bongbong Marcos. Siya mismo ay dapat masubject sa pag-iimbestiga. At dapat ang investigating body na mag-iimbestiga dito kay Pangulong Bongbong Marcos at kay former Speaker Martin Romualdez ay isang komisyon o body na walang direktang connect sa Pangulo at sa former Speaker na si Martin Romualdez. Ito dapat ay pangunahan ng mamamayang Pilipino at ng mga independent bodies, mga civil society organizations, mga ordinaryong Pilipino at mga manggagawa. Hindi natin pwedeng ipagkatiwala ang investigasyon at pagpapanagot sa mga bodies or investigating bodies na ginawa mismo ng Pangulo. Kaya napakahalaga nitong statement ni resigned Representative Zaldico. Dahil ito yung direct link. Ito na yung inaantay. Ito yung matagal nang tinatanong ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na maglilink o magbibigay ng direksyon o direktang linya, koneksyon patungo kay Pangulong Bongbong Marcos at kay former Speaker Martin Romualdez. Ngayon, kung sinasabi natin lahat ng sangkot ay dapat managot, ang binabanggit natin ngayon, ibig sabihin, pati si Pangulong Bongbong Marcos ay dapat nang imbestigahan, sumalang sa investigasyon. Alam nyo mga boss, hindi simple yung statement. Hindi simple yung statement na binanggit ni Zaldico. Dahil ito yung nag-i-implicate, directly nag-i-implicate, merong direct hand. Ibig sabihin, sabi ng Pangulo, di ba? Sabi ni, sino nagsabi no? Si Yusek Claire Castro. Sabi ni Yusek Claire, papaano mai-involve ang Pangulo kung siya ang nagbukas nitong issue ng korupsyon? Ito na po yun. Sagutin niyo po ito ngayon, Malacanang. Kayo na mismo ang implicated, direkta, na itinuturo ng former approacher na si Zaldico. Ayan ngayon ang ayan na ang dapat natin na abangan. Ano ngayon ang justification dito ng Malacanang at ng Palasyo? Porket nagsalita si Zaldico, ibig sabihin ba niyan absuelto na siya? Hindi po mga boss. Pinatutunayan lang nito na they are equally accountable. Kung ano ang galit natin kay Zaldico, kung ano ang galit natin doon sa mga nasangkot sa iba't ibang mga issue ng flood control anomaly, flood control scandal, ganun din dapat ang ating galit dito sa mga additional cast of characters na naidagdag. Ngayon, parang teleserye ngayon, mga boss, sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, they know who these people are. May listahan. Now, Mr. President, can we see the list? Pwede bang patingin kami ng listahan? Pasilip kami ng listahan. Ngayon, binabanggit ni Mr. President, before the year ends, bago magpasko, may mga makukulong. Sino itong mga makukulong na to? If you yourself, Mr. President, is directly implicated in the flood control anomaly. Ito na yung binabanggit natin mga boss. Na imposibleng walang kinalaman ang executive, imposibleng walang kinalaman ang Pangulo, ang executive branch, at ang former Speaker of the House patungkol dito. Napakaganda ng pagsisiwalat na nangyari ngayon dahil nabibigyan na tayo ng whole picture na ang korupsyon, mga boss, ay hindi kayang gawin lang ng isang tao o ng isang grupo ng mga tao, kundi ito ay nag-i-involve ng iba't ibang layer ng gobyerno, ng pamahalaan, ng iba't ibang mga sindikato mula sa nakuntsabahan. Yung sistema mismo ay nakadesenyo para kurakutin ang kaban ng mamamayang Pilipino, ng mga ordinaryong Pilipino. So yan, nawawala daw ata ako. Yan, tayo na ginajam yung natin, ginajam yung ating yung ating connection.
So ang binabanggit natin dito, hindi lang si Bryce Hernandez ang may kaya niyan. Hindi lang si Diskaya, kakayanin ni Diskaya, kakayanin ni Bryce Hernandez, ni Alcantara, kakayanin ng mag-asawang Diskaya, yung pagkopo sa mga kontrata, yung dyan sa flood control, anomaly and scandal, hindi. Merong pagtutulungan, merong pagkukuntsabahan na nangyayari mga boss. Kaya dapat panagutin natin. Kapag sinabi natin, lahat ng sangkot ay dapat managot. Pumapatungkol to mula sa pinakamataas hanggang sa pinakasimple at pinakamababa na posisyon sa ating gobyerno. Kaya yan, may nagsasabi. May nagsasabi mga boss, DDS daw si Eli. Alam nyo mga boss, lahat ng sangkot dapat managot. Keso si Marcos, keso kung sino man yan, na mga opisyal ng gobyerno, lagpasan nyo na ho yung kulay-kulay. Lagpasan nyo na ho yung mga pagsamba nyo sa mga politiko. Ninanakawan kayo pa rin. Ninanakawan na. Gumising ho tayo. Hindi to usapin ng pagiging pro-Marcos o pro-Duterte. Hindi to usapin ng kulay sa politika. Ninanakawan na tayo harap-harapan. Kaya wag tayong kulay-kulay. Parang hindi naman kayo nanonood palagi at nakaantabay sa mga sinasabi at inilalabas natin sa social media at sa media. Wala tong kulay-kulay, mga boss. Okay lang ulit siya nakanood. Kaya wala to, lumagpas na kayo dyan sa kulay-kulay ninyo. Tayo ay nananawagan ng accountability. Isang accountability na mamamayan mismo ang nananawagan ng pananagutan. Dapat may managot dito. So ayan mga boss, sa lahat po ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, sa mga binaha, sa mga nalubog na bahay, sa mga hindi nakapasok, sa mga nawalan ng kabuhayan, sa mga namatayan, sa mga nalubog sa putik, sa mga na-flash flood, sa mga na-landslide. Mga boss, yung galit ninyo ay dalhin nyo sa social media at sa labas ng social media. Tayo po ay mag-ingay, mga lampag, kumilos. At kapag tayo ay nag-decide na kumilos, ibinabalik natin yung kapangyarihan, yung tunay na kapangyarihan sa kamay ng mamamayang Pilipino ng mga ordinaryo. Kaya nananawagan ako ng patuloy na pagkilos. Huwag po nating iasa sa mga politiko ang pagbabago ng ating bansa, ng sistema. Ang pagbabago po ay nasa ating mga kamay. So kumilos po tayo, makialam, makisangkot, makilahok dito sa usapin na ito. Dahil ang pinatutungkulan po natin dito ay daan-daang bilyong piso. So PBBM, former Speaker Martin Romualdez, hindi po kayo safe. Ang ating panawagan, kayo ay maimbestigahan, kayo ay mapanagot, at kung mapatunayan na kayo ang nanguna, arkitekto ng pandarambong sa bilyong-bilyong piso sa kaban ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, kayo ay dapat na maikulong, at kayo rin, yung mga ari-arian ninyo ay dapat masequester, mabawi ng pamahalaan. So ayan mga boss, laban lang po tayo. Antayin po natin yung ilan pang updates.